Alam ng mga magulang ng sanggol na hindi makadumi ang kanilang sanggol. Anong gagawin sa sanhin ng kahirapan? Kaya umalalay ang Rescue 5. Parang sinasaksak ang puso ni Maricris Doral ng Tala, Caloocan City sa tuwing umiiyak ang 2 taong gulang niyang anak na si Queenie. Hirap kasing dumumi ang bata dahil walang butas ang kanyang puwet. Pinanganak ko po siya kasi nagtataka po kami bakit hindi masyadong nakakaihi. Tapos pina-check up po namin, sabi nga daw po nagkaroon siya ng sepsis. Bukod sa malaking tiyan, minanas din daw at nagkaroon ng urinary tract infection o UTI si Queenie noong nakaraang buwan. Nakawa rin po sa bata. Kasi baka mawala siya sa akin. Ang masaklap dito, gustuhin mang ipagamot ni Maricris si Queenie, wala naman daw silang pera. Marami po kasi mga laboratory na hindi po namin kumbaga napagawa po kasi hindi lang po talaga kayang tustusan yung gastos. Agad naming sinuri ang kondisyon ng paslit. Si Queenie, sa 2 taon, doon dumudumi, doon din umiihi sa kanyang puwerta. Ngayon naman, medyo may sinat ng onte. Congenital ang ganitong uri ng sakit na posibleng nakuha ni Queenie habang ipinagbubuntis siya ng kanyang ina. Kahit umuulan ng araw na yon, nagpa siya kaming dalhin sa ospital ang munting anghel sa tulong na rin ng Red Cross Caloocan. Sana po matulungan nila ako para maoperahan yung anak ko. Hensel Kiling, Rescue 5. Sa mga kapatid nating gustong tumulong kay Queenie, maaari po kayong tumawag sa Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Kung kayo po ay may emergency aksidente sa kalsada man o sa inyong sariling tahanan, tumawag agad sa Rescue 5. Ito, Tolben ha, mga kapatid. May mga maling akala ang mga Pinoy sa kagat ng aso. Ito ang lumalalang problema na dapat mabigyan ng pansin. Kasi ang kadalasan, lalo na sa mga probinsya, pag nakagat ka, iyong patuluan ng dagta, kung ano-ano pa, tuluan ng kandila, lagyan ng asin, bawang, paminta, luya, at magiging parang adobo ang iyong kagat. Anyway, kaya nagsiyasat po ang T3 para magsilbing babala sa lahat. Babala lamang po sa mga manonood. Ang ilang eksenang inyong mapapanood po ay masiselan, pasintabi po sa mga kumakain sa mga oras na ito dahil itong kuha po namin ay sa loob ng rabies ward ng isang ospital. Nakakabahala ang bidyong nakuha ng T3 mula sa Department of Health. Makikita ang paghihirap ng mga pasyenteng na-impeksyon ng rabies matapos makagat ng aso. Ang isa sa sintomas ay lubhang natatakot sa tubig at hangin ng pasyente. Nawawala rin daw sa sarili ang mga biktima. Kapag lumitaw na raw ang mga sintomas na ito, hindi na mapipigilan ang pagkalat ng infeksyon. Mapaparalisa ang biktima hanggang tuluyan ng malagutan ng hininga. Ganito raw ang sinapit ng dalagitang anak ni Aling Pasing matapos makagat ng asong gala sa Tondo, Maynila. Nilagnat siya, ang sabi ng doktor, pumalit na ang rabies sa buong katawan niya. Makalipas ang ilang oras lang noon, binawian na siya ng buhay. Ayon kay Dr. Ferdinand de Guzman ng San Lazaro Hospital, 300 katao ang ginagamot nila araw-araw dahil sa kagat ng aso at pusa. Karamihan ay batang may edad na 2 hanggang 14. Mali rin daw ang pagkuskus ng bawang sa sugat na likha ng kagat ng aso at ang pagsipsip ng albularyo sa gagamitan ng kung anumang bato. Pati ang paglalagay ng dagta ng halaman na hindi rin tamang paraan. Tayo sa ospital, magpapabakuna, huli na po. So it's too late now, kaya nagkakasakit sa rabies. Sinamahan kami ni doktor papunta sa isang kwarto. Sa sandaling ipasok daw ang pasyente rito, oras na lang ang hinihintay. Kaya abangan bukas sa naging aksyon ng Manila City Hall at T3 para labanan ang problemang ito. Alam mo, Tol Erwin, tama yung sinabi mo, pasintabi tayo sa mga manonood, lalo na yung mga sensitibo. Pero ito ho'y realidad na dapat makita ho talaga ng publiko.
Kaya disturbing ho yung video pero kinakailangan mapanood. Ay, yan ay isang challenge, Tolben. At yan ay babala na rin natin warning sa mga magulang. Ha? Wag ho ninyong hayaan ang inyong anak pagala-gala dyan, naglalaro lang. Baka nakagat na ho yan. Nako. Hindi ho magsasabi sa Nako, inyo. nako. Too late na ho. Nako. Bukas pa magsasabi. Nako. Kamamatay ho ng anak yan. Nako. Ha? Kung hindi po magamot ka agad dyan. Yan. At umabot na sa ganon, na susto, na Nako. nagwawala. Nako. Oras na lang ho bibilangin ninyo. Pero ang pinakamaganda rito, yung mga may-ari ng aso, maging responsable, itali yung mga aso nyo, mga paggala-gala. Ako naniniwala doon sa mga city pound, municipal pound na hinuhuli mga galang aso na yan. Tama. Ayun, para maiwasan. Magbabalik po ang T3, dyan lamang po kayo.